We have elected them to public office and we want them to behave. So, Opo. dapat wag silang pikon and onion skin. Kasi Opo. wala namang illegal dyan sa panukalang yan. Motion pa lang yan eh. Pag-usapan po natin itong mga naganap po nitong kamakailan lamang sa Senado kung saan may motion nga itong si Senator Rodante Marcoleta patungkol nga sa pagdalo ng mga senador sa pamamagitan ng online or teleconferencing, attorney. Sa tingin po ninyo, ito'y dapat na ma-apply sa panahon, ang timing po nito ngayon? Well, dalawang aspeto yan eh. Yung isa, kung pwede ba nilang gawin yan, no? Na amyendahan yung rules nila para magamit yung bagong teknolohiya like teleconferencing, video conferencing. The first aspeto, ang answer ko dyan ay pwede kasi yung Senado at ang Kongreso, no? May karapatan naman mag-amend ng kanilang mga rules. That's within their power eh. Now, yung second aspect dyan is kung napapanahon. Of course, may online voting nga tayo, di ba? And then sa House naman, inadapt na nila yan. So bakit sa Senado hindi pwede? So on these two aspects, whether or not they can amend the rules, my first answer doon sa una ay pwede. Doon naman sa second, kung napapanahon, pwede rin. Kasi what's stopping them from adopting itong mga bagong technology? In fact, lahat tayo gumagamit na ng mga ganyan sa mga korporasyon, sa mga individual na nagmi-meeting, merong teleconferencing, matagal na nga yan and video conferencing. Bakit ang Senado hindi pwede? So, sa tingin ko, tama yung aksyon na ginawa ni Senator Marcoleta, yung kanyang motion. At saka, binigyan naman ng karapatan yung minorya para mag-object. Ang problema nga lang, sa una palang aspeto, whether or not they would tackle the motion, nag-walk out na sila. Yan ang naging problema dyan. Pero agree kayo doon na pwedeng mag-walk out kapag hindi agree doon sa pinagkaka-debatehan? Yan ang hindi pwede, Aiden Admar, kasi it shows na hindi parliamentary yung kanilang galaw. Kasi siyempre, hindi dapat mapikon yung mga senador, whether they belong to the majority or the minority. They can always agree without being disagreeable or agree to disagree without being disagreeable. So, sanay na sila dyan. In fact, karamihan sa kanila ay mga veterano na dyan na lawmakers. Yung iba nga dyan, galing pang House before sila pumunta sa Senado. So, bakit naman mapipikon ng ganon and go to the extent of walking out? Hindi pa ako nakakita ng Senado na nag-walk out in any Congress mula nang naging Republika ang Pilipinas. Ngayon lang nangyari ito. And this is a bad example, no? Kasi ibig sabihin nito, kung ang mga senador ay gumagawa nito, what's stopping the local legislators from also doing that? Diba? So it sets a bad example. Kaya dapat kulang sila. They can always deliberate. Kung matalo talaga sa botohan, natural yan kasi yung majority nananalo talaga sa isang demokrasya. Opo. Doon sa mga kondisyon, attorney, sa bago magpatupad ng bago ito isusulong, ano yung nakikita po ninyo na mga factors po na mga kondisyon na dapat isulong na aside from napapanahon na dahil para ma-modernize, nasa technology na tayo. Kasi 'di ba may dalawang kondisyon kung hindi ako nagkakamali, yung force majeure or itong kung may national emergency, kasi yung huli nating na ipatupad o nakita itong online ay sa panahon po ng pandemya. Sa panahon ngayon, may mga nakukonsidera ba kayong mga kondisyon tulad lamang ng force majeure na magiging basehan po ng mga senador na ipasa itong motion nila? Sa tingin ko, dapat talaga matanggal na yung condition ng force majeure and national emergency. Sabi ko nga
halos lahat gumagamit na ng teknolohiyang yan eh. Eh bakit yan pa magiging kondisyon? It's a really part now ng buhay natin na sophisticated na tayo. We don't have to be physically present. So bakit ba naglalagay sila ng malis dyan when it is being done by almost everybody now, and even in other parts of the world ginagamit na yan eh. So dapat talaga amyendahan yung rules na yan o rule na yan para hindi na magiging balakid. Kasi just in case na ang isang senador ay masama ang kanyang pakiramdam but still desiring to perform his duty, pwede naman siyang mag-participate sa bahay through teleconferencing or video conferencing. Anong masama doon? In fact, we want that because yung ating mga senador at saka mga kongresista ay halal sila ng taong bayan eh. Binabayaran sila, binibigyan sila ng mga perks coming from taxes. Eh dapat yung kanilang serbisyo ay 24/7. So this is the answer to that. Hindi na kailangan, Jade and Atmar, na merong force majeure or national emergency. This has become, itong trend na ito, a part of everyday life eh. So wala akong nakikitang masama sa pag-amyenda ng rule na yan. At dapat tanggalin na yung kondisyon na kailangan may national emergency or force majeure. That's an old rule that needs to be updated based on present day realities. So yun ang aking opinion dyan. Opo. Sa tingin ho ba ninyo ay isinusulong itong motion na ito dahil nga sa mga kontrobersya at mga kasong kinakaharap ng ilang mga senador na possible na makulong na naman at syempre isa na rin po yung kaso ni Senator Bato de la Rosa? Well, I don't want to border on that kasi hindi yan lumabas talaga doon sa deliberation, except that some probably of the senators from the minority are thinking of that. Parang premature eh. And besides, hindi lang yan ang consequence ng pag-amyenda sa rule. That will make it easier for everyone in the Senate to do their work eh. So bakit naman ipapasok yung impeachment or yung pag-participate ni Senator Ronald De La Rosa? And ano bang masama kung mag-participate si Senator De La Rosa? He is an elected senator and he has never been convicted of any crime. In fact, yung kanyang pag-alis dyan sa Senado, base sa kanyang paniniwala na yung ICC arrest warrant ay walang visa sa Pilipinas dahil wala namang order galing sa local court na pwedeng i-enforce yung warrant na yon. So, anong masama? He was elected by the people of the Philippines at dapat lang gawin niya yung kanyang trabaho, and he can do that anywhere in the meantime na hinahunting siya ng mga otoridad. Opo. Attorney, ang sinasabi naman po ng ilan sa mga nasa minority na mga senador na kung yung mga ordinaryong manggagawa nga ay pisikal na nagtatrabaho, yun ang tinuturing daw nilang boss. Mas lalo na yung mga nasa Senado. Well, that's only one way of looking at it eh. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na kung hindi siya physically present, hindi na niya ginagawa ang kanyang trabaho. What if may sakit nga siya and then infectious, pero gusto pa rin niyang mag-participate? Through video conferencing and teleconferencing, magagawa niya yan. That makes it easier and mabilis ang magiging trabaho ng Senado kung ganun. I don't see anything bad about it except that some people are putting malice into it and advancing some ideas na hindi pa naman tinatakil eh. So sa tingin ko, improper and out of order yung mga nagsasabi na gagamitin ng ilang senador kasi baka makulong sila. I think that is really unfair for some senators kasi even if they have cases pending in courts, they still enjoy the presumption of innocence base sa ating Bill of Rights. So, anong magiging rason kung bakit hindi amyendahan just because of that? I don't think so. So, masyadong
pinopollute ang ating air ng ilang senador, probably they are afraid na dahil maka-participate ang ilang senador diyan, mabubusisi yung partisipasyon ng ilan di umano sa mali-maletang kickbacks at sa 1.5 trillion flood control anomaly na we are expecting na ang Senado under the new leadership of Senate President Cayetano ay matutuloy na. Baka yun ang iniisip nila. Or that Elizalde-Co, the former House Appropriations Chairman, will be allowed to testify through video conferencing or teleconferencing. Baka yun ang iniisip nila. But all of these are really premature at this point. Kasi sa motion nila, first aspect pa lang yun whether or not they will entertain the motion or not. Wala pang ang botohan doon So, yung explanation ni Senator Marcoleta will come sa second part pa kung sakaling manalo yung kanyang motion sa unang aspeto. So, I think some people are really advancing so many things na hindi pa naman napapanahon and unparliamentary yung kanilang ginagawa kasi nag-walk out na sila tapos nagbibigay pa sila ng mga statements sa media na medyo foul sa institusyon ng Senado. Opo. Si Representative Paulo Marcoleta, may pahayag po kahapon, attorney. Ang sabi po niya, ang virtual voting ay matagal na pong isinasagawa sa House of Representatives. Hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado ay hindi nila pwedeng isagawa ito. Yun po ang kanyang Precisely. pahayag. Diba? Sinabi ko kanina, sa House. Tapos ang COMELEC, meron pang online voting. Tapos sa private sector, ito ay kuwan na lang. Ordinary thing na lang ito So hindi na nga ito nakapagtataka na sometimes ang mga board members ng isang korporasyon na pribado ay nagte-teleconferencing or video conferencing. This is really part of everyday life na kasi siyempre high-tech na ang ating society. We have embraced the internet, matagal na, anong masama kung i-upgrade? So, yun nga, sabi ko, Jade and Atmar, mukhang malisyoso ang iniisip or nasa isip ng ilang senador. I don't want to name names pero dapat bantayan din natin yung mga aksyon nila kasi siyempre may stake tayo dyan. We have elected them to public office and we want them to behave. So, dapat wag silang pikon and onion skin. Kasi wala namang illegal dyan sa panukalang yan. Motion pa lang yan So, they can always question at sabi nga ng minority baka iakyat nila sa Korte Suprema but that is still premature hindi pa nila natatakel talaga yan at nagbobotohan tapos iakyat sa Supreme Court. Parang hindi tama at this stage. Pero they can always do that if they want to at the proper time kung gusto nila talaga i-pursue yan. Pero papaano po yan, attorney, kung sakali man na makulong talaga ang ilan po sa mga senador, karamihan po na nasa majority, papaano po sila magpa-function ngayon? Well, one, yan, pwedeng gamitin yan, no? Walang problema. Hindi pa naman sila at that stage kung sakali man, they enjoy presumption of innocence, hindi sila convicted. Anong masama doon? In fact, nung time ni Senator De Lima, remember, meron ng panukalang ganyan hindi lang napasa Diba? Bakit walang nag-walk out nung time? Diba? So, walang masama kung sakaling yan ang magiging consequence din. Pero at this stage, hindi na natin pwedeng speculate Kasi pwede rin na walang makulong na senador. Pwede rin na mababasura yung complaint na sinasabi nila ng ombudsman. Maraming pwedeng mangyari because legal aspect yan. Wala namang control ang Senado dyan. Only the court or Sandigan Bayan. Hindi pa natin alam. All of these are premature Kasi wala pa namang kaso talaga na nag-resort sa issuance ng warrant. Di ba? So all of these are speculative. And speculation cannot be a basis to block a motion. Kasi ang isang senador or lawmaker may karapatan mag-move
o mag-file ng resolution kasi yan ang trabaho niya eh. And to advance some malice and some thoughts na hindi pa naman tinatalakay, parang tinuturuan na natin siya or ang Senado kung ano magiging senaryo. Mga matalinong tao yan sila They have been elected to public office. Some of them are lawyers. Huwag naman natin na tingnan sila na as if ordinaryo silang mga leader. In fact, dahil nga hindi sila ordinaryo, hinalal natin sila dahil competent sila. So they should also show some maturity and professionalism. Kasi ang sama ng dating nila sa taong bayan, kung ganyan para silang mga bata hindi lang pinagbigyan doon sa hiling na lollipop mag-tantrums na at mag-walk out na.